Okay guys, lakbay ulit tayo ngayon. Nandito tayo sa Calaca City. So yan yung kanilang City Hall dito sa left side. Ang ating destination ay sa boundary ng Alfonso, Nasugbu at Calaca. Maganda na tong lugar ng Calaca ngayon. So itong street na to, pag didiretso, Simba Catholic Church ng Calaca. San Rafael ba yan? Like, tama, San Rafael Catholic Church. At itong Calaca ay mayroong 40 barangays. Medyo malaki ito. Meron siyang pwede kang mag-land travel dito, may sea travel din kasi sa kabilang side nito yung dagat. Mga malapit na bayan dito ay Lemery, Balayan, so ito yung poblasyon 6 nila sa diretso nila. Ito yung car station sa left side. So dito sa left side naman yung kanilang public cemetery. Tapos sa bandang unahan na konti, merong memorial garden dito. So kung papunta tayo ng Tagaytay galing sa bayan, ito yung best way, shortcut. Barangay Madalurot. Itong unang nadaanan natin. Ito, welcome Barangay Madalurot. So mabilis dito dumaan kapag papunta kayo ng Tagaytay. Meron dito isang dumian, hindi lang isa yata, dumami na rin. Maganda yung survey dito. Meron din ditong bagong gawang school, itong Calaca Senior High School. Ayan, sa right side natin. Ayon sa history, ang Calaca ay dating baryo lang ito ng Balayan. Sabi ng kasaysayan, merong 3 high officials ng Kastila na nagawi dito sa Calaca. At nakita nila yung mga gumagawa ng bubungan ng bahay. Ang mga materyales na ginagamit nila ay mga kawayan, binibiyak-biyak nila, tapos nilalagay sa ibabaw ng bubong. So yun yung ginagawa nilang bubong. Ayon dun sa kwento ay tinanong ng mga high Spaniard officials, yung mga manggagawa, kung ano yung lugar. Dahil hindi marunong sa salitang Kastila yung mga native dito noon, ang sagot nila ay Calaca. So para sa kanila yung Calaca ay yung ginagawa nilang trabaho noon. Lalagay sila ng mga kawayan na binububong sa
kanilang mga tahanan. So mula noon, nirecognize ng Spaniards ang lugar na ito na Calaca. Bagamat sakop ito ng bayan ng Balayan dati, merong 6 na naging founder ang lugar na ito. Mga educated, mga may influence. Pumunta sila sa mga high officials ng mga Kastila sa Manila para i-request na mula sa pagiging baryo ay maging bayan itong Calaca. So yung 6 na mga prominent na mga tao na yon ay sina Rufino Punong Bayan, si si ang pangalan ng isa ay Buhay, yung apelyido. Cayetano Buhay, ayan yung pangalawa. Tapos yung pangatlo si Juanario Punong Bayan. At yung pang-apat ay si Valentin Capascia. Pang-5 ay si Juan Sanggalang. At yung ika-6 ay si Diego kalimutan ko yung apelyido niya, si Diego mamaya maalala natin mamaya. So 6 sila na mga prominenteng tao na nagtulong-tulong, nag-request na mula sa pagiging baryo ay maging bayan itong Calaca. So nag-grant naman yung kanilang request at establish ang lugar na ito noong 1835 na maging bayan. So noong December 23 at December 29, 1935, nag-celebrate ang Calaca, bayan ng Calaca, para sa kanilang centennial celebration. Pero ngayon, hindi lang ito basta bayan na. Nakalagay nga dun sa kanilang city hall, ito ay Calaca City. So naging city na ito dahil lumanda na ng lumanda, maraming mga yung mga kumpanya dito ngayon. Dito sa Madalunot, meron ditong natayong company. Madadaanan natin. Dun sa mga susunod na barangay, maganda yung mga daan dito. May mga naitayong covered court, yan, para sa sports, para yung mga kabataan, yung mga taga dito ay mag-focus sa sports. So sikat dito, halos lahat naman sa buong Pilipinas yung basketball. Marami pang mga taniman dito. Maayos na yung daan dito.
mag-shortcut kayo ng galing kayong Tagaytay, tapos papunta kayo ng Calaca, ito yung isa sa pinaka mabilis at magandang daan na rin. Kaya lang kapag dito kayo dadaan ng gabi, medyo madilim dito. Pero kung maganda naman yung ilaw, ay okay naman siya. So ito yung sumunod na barangay, Barangay Matibo. So sabi ko kanina dun sa Barangay Madalunot, may natayong company. Mali yata yung nasabi ko kasi dito yata yun. Asia Steel dito. Lampas. Tama pala, doon sa Madalunot. Nandun yung Asia Steel. So kung meron kayong nakukuha mga informations na nagugustuhan niya sa vlog na to, sa ating lakbay, travel, please like, pwede kayong mag-comment, mag-subscribe, pwede nyo i-share din. Hopefully mas maganda pang mga lakbay yung ating may share sa inyo. So tama pala yung nabanggit ko kanina, lagi kong nadadaanan kasi yun. Kanina hindi ko lang napansin yung company ng Asia Steel. So within Barangay Madalunot, tama pala yun. Maganda yung ginawang tulay na naging way para yung galing sa Tagaytay makapasok dito sa Jokno Highway. Tapos yun, mula doon naman ay ito yung pinakadulo nito, yung Jokno Highway. May
mga panahon na nasira yung tulay na yon, matagal din na bago maayos. So, dati yung mga nakakadaan doon ay mga motorsiklo lang, tapos naging four wheels na nakakadaan. Ngayon, halos lahat yata pwede nang makadaan doon. Hindi ko lang sure kung pati yung mga malalaking truck. So, dito sa probinsya, yung mga barangay ang lalaki. Nakailang kilometro na yung tinakbo mo, sakop pa rin ng barangay. Hindi kagaya sa ibang place na lakad ka lang ng isang kanto, iba na yung barangay. Lalo na sa mga populated na mga lugar. So ito, barangay Matibok pa rin. Maganda yung mga tanawin dito, magkabila, bundok. So ito, marahil na yung boundary ng barangay Matibok. So meron na dito arko, ayan ang walang nakasulat. So welcome Tamayo, to Tamayo. So Tamayo naman na to, barangay Tamayo. So mula dun sa poblasyon, tatlong barangay yung ating nadaanan papunta sa ating destination. So una yung Madalunod, tapos itong Matipok, at itong Barangay Tamayo. Dito sa Barangay Tamayo, kapag maraming fog dyan sa Tagaytay, ito marami din dito. Parang yung mga fog na nagkakaroon dyan sa Tagaytay, nasasakot yun. Minsan naman dito ay maraming fog, tapos dun sa bandang Tagaytay konti lang, depende sa panahon minsan. So mapansin nyo, uphill tayo, halos paakyat yung ating biyahe na to. Kasi mula to tayo dun sa seaside, tabing dagat na place na pinanggalingan natin. So nandito na tayo sa Jokno Highway. So yung apelyidong Jokno ay
sikat din marahil dito sa Batangas na naipangalan sa kanilang pangalan. Ito yung Jokno Highway. So malapit na tayo sa ating destination. Dito sa bandang kaliwa, meron dito elementary school. Itong Tamayo Elementary School. So ibig sabihin ay sakupan to ng barangay Tamayo. So kung magawi kayo dito, may mga part na parang pasigsag. Konting ingat lang sa pag-drive, lalo kung madilim. Pero ngayon ay araw, maliwanag, maganda yung visibility. So may mga nagpipicture-picture dito, ayan sila nag-stop. Kasi overlooking yung Taal Volcano dito. Tapos yung Taal Lake dito sa right side. Itong part na to, ayan, sa left side. Nung nakaraang bagyong Catherine, may mga landslide dito. Kaya, inaayos pa nila yan hanggang ano. Pero, okay naman na, dalawa na yung nakakadaan. Kasi dati, bigayan dyan. One lane lang dati. Affected kasi yung isang lane nung naging landslide. Pero ngayon, medyo okay naman na. Yung pang-anim pala na yung sabi ko kanina nung sa founder ng Kalaka para maging town sila. Ang apelyido niya ay Innumerable, si Diego Innumerable. So sina Rufino Sanggalang, Cayetano Buhay, Juanario Sanggalang, tapos si Valentin Capascia, si Juan Sanggalang at si Diego Innumerable. So silang anim yung mga prominent persons nung panahon na yon, nagtulong-tulong, pumunta ng high officials ng mga Spaniards sa Manila para ma-request nila na mula sa pagiging baryo ay maging bayan itong Kalaka. So napakalaki nitong Kalaka. Malapit na tayo sa ating destination. So ito na yung boundary ng Kalaka. Ito sa left side, nandito yung Kalaka City of Character yung nakalagay dito. Ito yung tulay na binanggit ko sa inyo kanina. Matagal na nagawa to. May mga time na nasisira, inaayos. Pero ngayon, okay naman na siya. Okay na. So, itong boundary na to, kung magle-left turn ka, papunta ng Nasugbu, Batangas, magra-right turn ka naman, papunta ng Tagaytay, Manila. Ayan. So, ito yung ating destination. Boundary ng Alfonso, Nasugbu, at doon sa kabilang side yung
Calacap, Batangas. So, ito naman ay lugar na ng Cavite. Ayan. So, ito yung arko ng boundary ng Cebu. Yes. So, sakop na yan ng Cebu. So, dito na tayo sa ating location. Okay, salamat sa inyong pagsama. Praise God. God bless us all.